Isinuri ng mga otoridad ang labi ng batang namatay sa ligaw na bala na si Stephanie Nicole Elia. Ayon sa NBI, makakatulong ito sa wastong pagtukoy sa pinanggalingan ng bala, lalo't mayroon na daw silang natukoy na suspect. Mula sa lungsod ng Caloocan, nakatutok live si Julius Segovia. Julius. Mel, may lead na ang National Bureau of Investigation at Department of Justice sa kung sino ang nagpaputok ng baril na kumitil sa buhay ng 7 taong gulang na si Stephanie Nicole Elia. Pero ayaw pang pangalanan ng DOJ at NBI ang kanilang suspect. Samantala, sinimulan naman na ng NBI ang kanilang parallel investigation sa pagkamatay ni Nicole. Sa tip ng impormante, may mga naiwan pa raw na slag at empty shells sa kanal na ito. Kaya tinibag ng mga taga-Death Investigation Division o DID ng NBI ang sidewalk. Pero wala ni isang slag ang natagpuan doon. Binalikan din ng NBI ang lugar kung saan tinamaan ng ligaw na bala si Stephanie Nicole, nilitratuhan at sinukat ang bawat anggulo. Para mabilis na malaman kung saan galing ang balang tumama sa ulo ng bata, isinailalim sa re-examination ng Medical Legal Division ng NBI ang bangkay ni Nicole. Mahalaga raw na masukat ang butas sa ulo ng bata na likha ng tumagos na bala ng kalibre 45 baril. The bullet hole itself would tell us kung saan most probably nanggaling yung bala. Yung angle of approach o kaya diretso ba siyang pababa. Iyon yung magsasabi sa amin. Kaya we revisited yung bullet hole, yung ginawang autopsy ng PNP. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima na nag-utos ng parallel investigation ng NBI, may lead na ang ahensya sa kung sino nagpaputok ng baril na pumatay kay Nicole. Someone who's part of a group, rule out na kung anong mga types of firearms ang ruled out and na yung type of firearm na tinitingnan at na meron ng eyewitness account on kung sino, kung kanino yon, kung kaninong baril yon. Umaasa naman ang pamilyang makakamit ang hustisya sa tulong ng NBI at PNP. Hindi naman kami ganun kamadali. Ang gusto namin talaga is yung accurate na report na resulta ng investigasyon. Kasi gusto talaga namin makakuha yung mismong nakadisgrasya kay Nicole talaga. Hindi yung kung sino lang na maituro, ganyan. Samantala, sa case conference ng Task Force Nicole, mula 32 licensed firearms, 73 na baril nang isinailalim sa cross-matching ng PNP Crime Laboratory. Para maalis yung agam-agam natin na baka mamaya hindi lang po doon, napadaan lang. So meron din pong mga anggulong mga ganun. So, wala po kaming sino-sino po na ikaw man po ay mapapulis, mapasibilyan, mapa-retired po. Lahat po yan, basta gun owner ka po ay amin pong sinisiyasat ngayon. Mel, sa pinakahuling impormasyong nakuha natin mula sa Caloocan Police, ganap na alas 4:30 kaninang hapon nang makapagpiyansa nga ang grupo ni Juan Agus. Pero nakatakda pa rin ang kanilang preliminary investigation sa kasong alarm and scandal sa darating na Biyernes. Samantala, Mel, nakatakda naman ng libing ni Nicole sa darating na Sabado sa Norsagaray, Bulacan. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa Caloocan. Balik sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia.